Maniniwala ka ba, kaibigan, na may lugar sa mundo na hindi bawal makipagjot-jotan sa asawa ng iba? Ikaw napapindot ka bigla sa video kong ito. Nandito ka naman na din, kaibigan, ituloy na natin itong ating kwentuhang ito. Hinaan mo lang ang sound, baka may makarinig na iba. Medyo nakakahiya. Magandang araw, kaibigan, at maligayang pagbabalik muli dito sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang lugar at tribo na pwede mong tikman ang tahong ng asawa ng iba. Kaya, kaibigan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, o dili kaya'y hindi mo pa napipindot ang subscribe button at notification bell, ay pindutin mo na, kaibigan. Pakipili na rin ang all para madali lang kitang ma-notify sa marami ko pang i-upload na mga dekalibreng informative videos sa hinaharap. Nag-a-upload ako ng 1 hanggang 2 videos kada linggo. Nung una kong marinig ang kwentong ito, kaibigan, hindi ako naniniwala. Dahil kahit saan mong tingnan na anggulo, asawa nila, ipapakain nila sa iba. Ngunit nang gumawa ako ng research tungkol dito, totoo nga na may tribo ngang ginagawa ito na hindi bawal sa kanila ang tumikim at ipatikim ang kanilang asawa sa iba. Sa lugar ng Southern Africa, kaibigan, sa western border ng Atlantic Ocean na kung saan matatagpuan ang tribo ng mga Namibian na libre ka kumain ng asawa ng iba. Bakit nga ba nangyayari ito? Sa kanilang lugar sa Namibia, kaibigan, kapag naging bisita kanila, ang bahay na iyong tutuluyan ay kanyang ibibigay ang kanyang asawa para makasama mo magdamag, para maglaro. At di ka pwede tumanggi dito sapagkat kawalan ng respeto ito sa kanilang tradisyon. Tama ang pagkakarinig mo, kaibigan, isa itong tradisyon sa kanila. Ang kanyang mister ay matutulog sa labas para ma-enjoy mo makipaglaro sa kanyang asawa. O diba, ang lupit? Isa pang matindi dito, kaibigan, huwag ka muna mag-imagine na kung ano-ano. Pakinggan mo muna ang kinukwento ko. Kapag bumisita ka dito at di mo tipo ang kanyang asawa, ay wala kang magagawa dahil di ka nga pwede tumanggi sapagkat ito'y labag sa kanilang tradisyon at paniniwala. Kaya sa pumayag ka man o hindi, wala kang magagawa. Kailangan mo makipaglaro magdamag. Yay, lagot ka. Nang naging viral ito, maraming turista ang nagka-interes na pumunta dito para kumpirmahin kung totoo ba ang tradisyong ito sa lugar na ito sa Afrika. Kaya lalo pang sumikat ang lugar na ito sa mga mahihilig sa iba't ibang klase ng tahong kapag sasadyain mong bumisita sa kanilang mga bahay. Kapag ikaw binata sa lugar na ito, mas maganda na lang wag ka na lang mag-asawa ng maganda sa paningin ng mga kalalakihan dito. Dahil panigurado, kaibigan, lagi ka sa labas matutulog. Dahil laging bisita ang iyong mga kumpare. Kung ikaw naman mautak, bisitahin mo lahat ng bahay dito. Di wow. Dahil sa kakaibang tradisyon ng tribong ito, dumami ng dumami ang mga dumadayong mga turista para tumikim. Para makisaya. At para malaman din nila at makilala ng lubusan ang mga Namibian. Style nyo, bulok. Ewan ko, marami yatang mahilig sa exotic na tahong. At ang kadalasang mga pumupunta dito ay mga taga-Amerika at Europe. Sa mga interview sa mga turista, na pumupunta lang sila para makita ang totoong kalagayan ng tribong ito at para na rin magawan nila ng documentary ang kakaibang tradisyon ng tribong ito sa pagpapaubaya sa kanilang mga asawa sa kanilang mga bisita. Sinasabi ng mga turista na masaya silang makumpirma na totoo ang tradisyong ito at inaalam din nila ang iba pang kaugalian sa tribong ito kung ano nga ba ang Namibian style at kung paano sila nabubuhay dito. Tulad ng nakikita mo sa videong ito, kaibigan, na napakahirap ng kanilang pamumuhay, napakalayo ng pinanggagalingan ng kanilang tubig na pinag-iigiban para may magamit sila sa kanilang pangkain. Ang kanilang almusal sa umaga ay nilugaw na may halong gatas ng kambing. Kaya marami silang alagang kambing dito dahil ito ang pangunahin nilang pagkain.
Wala silang ibang kinakain dito sa umaga kundi nilugaw lang na may gatas ng kambing at mga uod naman sa tanghali na nakukuha nila sa mga puno at karne ng kambing naman sa hapunan. Kaya kung gusto mong tikman ang mga babae dito, ang mga kambing dito ay sa gabi ka pumunta para maayos-ayos ang pagkain mo at maging bisita ka na rin. Ay! Ang mga ibang turistang nag-aabot ng mga groceries na tulong nila dito ay hindi tinatanggap dahil nga kaibigan, hindi sila kumakain ng ibang pagkain dito. Maliban siguro kung ikaw ang kanilang kakainin. Kaya ang ginagawa na lang ng mga turista ay ibinibigay na lang na pera ang kanilang tulong para ipambili ng kambing at panglugaw sa umaga. Kahit walang modernong bagay sa kanilang tribo kaibigan, alam din nila ang mga kanta ng mga sikat na singer sa buong mundo. At laking gulat mga turista sa lugar na ito na bigla-bigla silang kakantahan ng mga kanta ni Justin Bieber. Sapagkat wala nga silang modernong gamit ni miski nga lang radyo, kung kaya't sila'y namamangha kung paano nila ito natututunan. Tulad ng nakikita mo ngayon sa bidyong ito kaibigan, na hinahaplos-haplos na ng babaeng Namibian ang foreigner. Ang isip niya siguro makakatikim na siya ng puting talong. Ang ginagawa naman nila na pinakaligo dito at upang mawala ang amoy sa kanilang katawan ay nagpapausok sila gamit ang uling at herbs na mabango para mawala ang masangsang na amoy sa kanilang katawan. Ito ang kanilang pinaka-hygiene at bago din sila matulog ay nagpapausok din sila. Kumbaga sa atin ay shower o ligo bago matulog para fresh sila makipaglaro sa kanilang asawa kung wala silang bisita. Yan ang pinakapaligo nila, ang pausok. Kasi nga kaibigan, pahirapan ang tubig sa lugar na ito. Pinapahiran din nila ang kanilang katawan at ang kanilang buhok na gawa sa pinulbos na batong pula at hinahaluan ng katas ng mga punong kahoy sa kanila. Pinaka-protection nila ito para hindi sila kagatin ng mga insekto. Pinaka-flavor na rin na pag kinain mo sila, may lasa. Kung pumapasok sa isip mo kung mabaho ba o mabango ang kanilang banal na pakwan, ay hindi raw ito mabaho dahil nga sa ginagawa nilang pagpapausok dito. Malupit din pala sa diskarte ang mga ito. Amoy inihaw sigurong tapa ang amoy kaya sinasabi nilang mabango kahit walang ligo. Arr! Kung nagtataka ka kung paano nila nilalabhan ang kanilang mga damit o hinuhugasan ang mga gamit sa kanilang bahay dahil nga limitado lang ang tubig dito, ay walang iba kundi gamit pa rin ang usok lang din. Kung sa atin meron tayong piyesta, sa kanila meron din naman na kung saan sila'y nagsasayawan at nagkakasiyahan at magpe-perform ang pinakamagaganda at pinakamalulupit na babae sa kanilang tribo. Base sa interview ng mga turista ay ayaw nilang lisanin ang kanilang lugar kahit marami na ang nag-aalok sa kanila ng mga tirahan na kahit papaano ay mapapagaan ang kanilang buhay. Ngunit lahat ng offer sa kanila ay kanilang tinanggihan dahil ayaw nila umalis sa kanilang nakasanayan. At base rin sa mga turistang pumapasok sa kanilang lugar, ay napaka-friendly naman daw ng tribong ito. Kung may bagong mukha na pumapasok sa kanilang lugar, ay yung iba nga masyadong advance mag-isip at nagpapapansin na kagad sa mga dayuhan. Malay mo nga naman baka sakaling bumisita sa kanilang bahay. Ay! At ito na nga ang tribong dinadayo ng marami, ang tribong Namibian, na simple ang pamumuhay, simple lang ang pagkain. Kung walang pagkain, malamang ikaw ang kakainin. Yayay! Kaibigan, kung nagustuhan mo ang video kong ito, ay huwag mong kakalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para madali lang kitang ma-notify sa marami ko pang i-upload na mga dekalibreng informative videos sa hinaharap. See you to my next video. Thank you!